Nagsisimula ang pelikula kay Sebastian, isang estudyante na ang mga magulang ay patungo sa Venice. Nagdesisyon silang huwag siyang isama dahil hindi pa siya nag-aaral para sa kanyang entrance exams at kailangang mag-focus sa kanyang mga aralin. Naiwan sa bahay, si Sebastian ay uminom at naghanap ng tutor para tulungan siya sa literatura. Kinabukasan, nakilala niya si Michelle, ang bago niyang tutor, na nagbigay sa kanya ng unang gawain magbasa ng libro. Kahit medyo nadismaya si Sebastian sa ikli ng aralin, sinunod niya ang utos ni Michelle at binasa ang libro upang magsulat ng maikling pagsusuri. Kinabukasan, pumunta si Sebastian upang makita ang kanyang tutor na si Michelle, dala ang isang film disc. Napansin ni Michelle na nahuli siya pero kinuha pa rin ang disc. Binasa ni Michelle ang kanyang salaysay at nagustuhan ito. Tinawag niya si Sebastian na isang teenager, na hindi nagustuhan ni Sebastian at sinabi niyang isa na siyang binata. Pagkatapos, pinag-usapan ni Michelle ang pananaw ng may akda tungkol sa karakter ng libro. Sumali si Sebastian sa talakayan habang pinagmamasdan si Michelle ng malapitan. Hinawakan ni Michelle ang kanyang tainga at pinitas ang isang nalantang bulaklak mula sa isang bouquet. Binigyan niya si Sebastian ng bagong gawain, at nang tanungin ni Sebastian kung bakit hindi niya itinapon ang bouquet, sinabi ni Michelle na mayroon pang isang saradong bulaklak dito. Habang hinahatid siya sa pinto, tinanong ni Sebastian kung gumagamit siya ng social media, ngunit sinabi ni Michelle na hindi siya gumagamit ng internet. Pagbalik sa bahay, hindi gaanong interesado si Sebastian sa kanyang mga kaibigan. Samantala, nagdesisyon si Michelle na panoorin ang horror film na ibinigay ni Sebastian. Kinabukasan, sa pangatlong klase ni Sebastian, nalaman niyang may maliit na problema si Michelle sa isang tumagas na tubo. Tinulungan ni Sebastian sa pagpatay ng tubig at nagsimula na ang klase. Binigyan ni Michelle si Sebastian ng tuyo na damit. Magaling na nagawa ni Sebastian ang mga aralin, at humanga si Michelle. Iminungkahi niyang itigil na ang mga klase dahil handa na si Sebastian, pero gusto pa ni Sebastian na magpatuloy. Pagkatapos, bumisita ang nakababatang kapatid ni Michelle na si Marina at inimbitahan si Michelle sa birthday party ng kanyang anak. Pumayag si Michelle at pumunta sa party. Ikinwento ni Marina sa mga bisita ang tungkol sa kanyang kapatid at hiniling kay Peter na alagaan si Michelle. Binuhusan ni Peter si Michelle ng inumin at pinuri siya, nagpapakita ng interes na mas makilala siya. Ang atensyon mula kay Peter ay nagpahina ng loob kay Michelle. Napagtanto niyang ipinakilala siya ng kanyang kapatid kay Peter nang may intensyon. Inimbitahan ni Peter si Michelle na bumisita, ngunit nainsulto si Michelle dahil hindi siya interesado sa isang romantikong relasyon. Malinaw na mas mahalaga kay Michelle ang kanyang pamangkin kaysa sa interes ni Peter. Hiniling ni Marina kay Michelle na maging mas palakaibigan, ngunit tumanggi si Michelle na magpanggap. Matapos humingi ng tawad dahil sa pagiging tapat, mabilis na umalis si Michelle sa party at umuwi. Kinabukasan, dumating ng maaga si Sebastian at natagpuan ang pinto ng apartment na bukas. Pagpasok niya, nakita niyang nagpapalit ng tapalodo si Michelle at lalong nagpahanga sa kanya. Nahihiya si Michelle at mabilis na nagpalit ng tapalodo, pinakiusapan si Sebastian na huwag tumingin sa kanyang silid. Sa pagtatapos ng klase, ibinalik ni Michelle ang DVD kay Sebastian at nagpasalamat. Kinagabihan, bumili si Sebastian ng mga liryo habang iniisip si Michelle at ibinigay ito sa kanya. Sinabi niyang binili niya ito para sa sarili dahil gusto niya ang amoy sa bahay ni Michelle. Hiniling ni Michelle na huwag na siyang bumili ng mga bulaklak, at inilagay ang mga liryo sa isang vase. Habang naglalakad si Michelle palayo, tinanong ni Sebastian kung maaari siyang tawagin sa kanyang pangalan. Naghalikan sila, at lumago ang pagkakagusto sa pagitan nila. Gayunpaman, napagtanto nilang hindi angkop ang kanilang relasyon. Pagkatapos, gumawa si Michelle ng social media account upang tingnan ang profile at mga litrato ni Sebastian. Sa susunod na klase, sinabi ni Michelle kay Sebastian na hindi na siya magpapatuloy sa pagtuturo. Inamin niyang hindi magiging maayos ang kanilang kakaibang relasyon at iminungkahi na maghanap si Sebastian ng mas angkop na guro. Hindi siya pinansin ni Sebastian at nagsimulang magtanggol ng tapalodo. Sa kabila ng pagsisikap ni Michelle na manatiling kalmado, bumigay siya, at nagpalipas sila ng gabi na magkasama. Pagkatapos, binuksan ni Sebastian ang mga kurtina at hinangaan kung paano nagre-reflect ang sikat ng araw sa mga dingding ng silid. Pinuri niya si Michelle at inilahad ang kanyang malalim na pagmamahal para sa kanya, na puno ng kumpiyansa sa kanilang relasyon sa kabila ng agwat sa kanilang edad. Nagsimula silang magpalipas ng maraming oras na magkasama, nag-e-explore ng dayuhang literatura, nagsasalo ng pagkain, at nag-e-enjoy sa presensya ng isa't isa. Sa kabila ng agwat sa kanilang edad, pakiramdam nila ay masaya sila at naniniwalang tatagal ang kanilang relasyon magpakailanman.
Ilang araw ang lumipas, nakilala ni Michelle ang bago niyang kapitbahay na si Dmitry na nagpakita ng interes sa kanya, ngunit hindi siya interesado. Kalaunan, nag-organisa si Sebastian ng isang party at dumating ang kanyang mga kaibigan. Nagdala sila ng mga lobo na hugis zebra at ang mga babae ay nag-usap tungkol sa party habang ang mga lalaki ay nagtipon sa magkahiwalay na grupo. Isa sa mga kaibigan ni Sebastian ang nagsabi na gusto siya ni Emily. Nagpalitan ng tingin sina Sebastian at Emily. Nagsimula ang kaibigan ng isang laro at may binanggit ang isang brunette na hindi pa niya ito nalaro kasama ang isang magaling. Lumabas ang mga lalaki para magyosi, at napansin ni Sebastian na nagugustuhan niya ang babae. Aktibong ginugol ng mga kaibigan ni Sebastian ang gabi sa party. Kinabukasan, nagising sina Sebastian at Emily sa iisang tulugan. Napagtanto ni Sebastian na nakagawa siya ng malaking pagkakamali. Nalampasan niya ang klase kay Michelle, at dahil sa pagkakasala, nagdesisyon siyang bumisita kay Michelle sa gabi upang ikumpisal ang nagawa nito. Inaasahan niyang magagalit si Michelle, ngunit kalmado nitong tinanggap ang balita, bagay na ikinagulat ni Sebastian at lalo siyang nakaramdam ng pagsisisi. Sa kanyang sariling parusa, binuhusan niya ng tubig ang sarili at sinampal ang kanyang mukha. Pagkatapos umalis ni Sebastian, hinanap ni Michelle ang profile ni Emily online. Habang tinitingnan ang mga litrato ni Emily, napagtanto ni Michelle na hindi niya kailangang makipagkompetensya dahil sa agwat ng kanilang edad at kagandahan. Kinabukasan, pauwi si Sebastian mula sa tindahan nang mabunggo niya si Emily sa pasukan. May nakalimutan si Emily sa kanyang apartment kaya umakyat sila upang kunin ito. Nakuha ni Emily ang bagay mula sa ilalim ng kama ni Sebastian, na ikinagulat ni Sebastian na naiwan ito doon. Inamin ni Emily na sinadya niya iyon, at iminungkahi na umakyat sila sa attic. Ngunit tumanggi si Sebastian, sinabing kailangan niyang mag-aral. Ipinaliwanag ni Emily ang kanyang intensyon. Nagalit siya nang hindi siya sineryoso ni Sebastian. Kalaunan, pumunta si Sebastian sa bahay ni Michelle. Bukas ang pinto at nakabihis si Michelle, naghanda ng hapunan para sa gabi. Nagsuot si Michelle ng magarang damit at naghanda ng romantikong hapunan, ngunit iminungkahi ni Sebastian na maglakad-lakad na lang sila sa parke. Nakaramdam ng pag-aalala si Michelle sa pakikipagrelasyon sa mas batang lalaki. Habang naglalakad, sinubukan ni Sebastian na hawakan ang kamay ni Michelle ngunit tumanggi si Michelle, nag-aalala sa iniisip ng ibang tao. Kalaunan, napagtanto ni Michelle na nasasaktan na si Sebastian kaya nagsimula siyang ipakita ang pagmamahal upang aliwin ito. Pagbalik nila sa bahay, nagkaroon sila ng ilang mga magandang sandali na magkasama, nawala ang hiya at mga alalahanin sa opinyon ng iba. Pagkatapos magpalipas ng oras kasama si Michelle, nasalubong ni Sebastian si Emily pauwi. Tinatanong siya ni Emily tungkol sa pagiging tapat nito sa pakikipag-date kay Michelle at sa kanya. Kinabukasan, nakita ni Michelle si Sebastian na nakikipag-interact sa kanyang mga kaklase, na nagpa-insecure at nagdulot ng pagkadismaya kay Michelle. Inihambing niya ang sarili sa ibang babae at dahil sa lungkot, inanyayahan niya ang kapitbahay niyang si Dmitry sa bahay. Nang dumating si Sebastian sa bahay ni Michelle at nakita si Dmitry, naguluhan siya at nagsimula ang selos. Nagkaroon ng matinding argumento si Michelle, nagtapon ng mga pinggan at itinulak si Sebastian palayo. Nang magdesisyon si Sebastian na umalis, hinabol siya ni Michelle, sinusubukang pigilan ito. Pagkatapos ng masayang oras na magkasama, nakatulog sina Sebastian at Michelle. Kalaunan, nalaman ni Sebastian na natutulog si Michelle kasama si Dmitry. Nagdesisyon si Michelle na tapusin na ang kanyang karera bilang tutor at umalis si Sebastian sa apartment. Pinagmamasdan ni Michelle ang mga anino mula sa kurtina habang lumilipas ang oras. Ilang panahon ang lumipas, iniwan ni Sebastian at ng kanyang mga kaibigan ang unibersidad. Naglakad si Sebastian kasama ang kaibigan niyang si Masha, na ibinahagi ang kanyang mga pangarap at inimbitahan siyang bumisita. Habang naglalakad, nakita ni Sebastian ang isang silweta ng babae na kahawig ni Michelle. Sinundan niya ito at tinawag ang pangalan ni Michelle. Nang lumingon si Michelle, napagtanto nilang hindi pa tapos ang kanilang love story. At dito po nagtatapos ang kwentong pag-ibig. Salamat po panonood, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa marami pang video kagaya nito.